Magandang hapon po. Narito ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Sa football, malaki ang tsansa na makapasok sa AFC Challenge Cup proper ang Philippine Ascals. Ito'y matapos ang kanilang victory kontra Cambodia Warriors sa group eliminations ng AFC Challenge Cup qualifier sa Rizal Memorial Football Stadium noong isang gabi. Ang kabuuang detalye ay ihahatid ni Ms. Cristabel De Leon. Naghahanda na ang Philippine Ascals para sa importanteng laban kontra Turkmenistan sa AFC Challenge Cup qualifiers sa Rizal Memorial Football Stadium bukas. Ito'y kasunod ng kanilang 8-0 victory kontra lower-rated rival na Cambodia Warriors kagabi. Si star forward Phil Younghusband ang kuminang ng husto para sa Philippine 11 kung saan umiskor siya ng hat-trick sa loob lamang ng 9 na minuto sa first half bago siya nagdagdag ng isa pang goal sa second half. Umiskor ng 2 goal si striker Javier Patino sa kanyang Ascals debut, habang nag-ambag naman ng tig-isang goal para sa team sina Stefan Strock at Martin Demurga. Sa panayam ng PTV Sports, hindi nagpapakakumpiyansa si national coach Michael Weiss sa laban kontra Turkmenistan, lalo pat minsan na umano silang yumukod sa higher-rated rival sa AFC Challenge Cup noong isang taon. Never an easy opponent. We should never think that we are already top of the world. We have to fight for every single victory very hard, but we worked well in the last 2 years, and now we have a good base, and we build up on that base and try to get better and improve, especially our offensive play. Samantala, hawak naman ng Philippine Ascals ang 1-point advantage na goal difference kontra Turkmenistan. Ito'y sa bisa ng kanilang naibaong 8 goals kontra Cambodia kumpara sa 7 goals lamang ng Turkmenistan. Ang ibig sabihin nito, kapag nauwi sa draw ang match-up ng Pilipinas at Turkmenistan, ay ang tropa ni Vice ang uusad sa AFC Challenge Cup proper sa Maldives sa susunod na taon. Pero kung masisingitan naman tayo ng Turkmenistan, may pag-asa pa rin tayong mapasama sa 2 best runners-up ng group eliminations na mabibigyan ng ticket patungong Maldives. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At sa kapapasok po na balita, katetext lang ng ating kaibigang si Coach Marco Weiss ng Philippine Ascals. Mas malamang po ay hindi niya gamitin mamaya sa laban kontra Turkmenistan ang ating goalkeeper na si Neil Etheridge. Sa boxing, posible pong sa Macau idaos ang pinaplanong comeback fight ni Manny Pacquiao sa buwan ng Setyembre. Ito po ang ibinalita ng isang source na nakausap ni Pacquiao sa General Santos City kamakailan. Ang 34-year-old Pinoy Fighting Pride ay galing po sa magkakambal na kabiguan noong isang taon at balak niya na i-redeem ang sarili laban sa hindi pa pinapangalanang katunggali. May report si JP Palileo. Habang abala ang Team Pacquiao sa campaign trail, isang unlikely source naman ang nagbunyag ng venue ng comeback fight ng Pinoy boxing hero. Sa social networking site na Instagram, ibinalita ni Pinoy rapper Andrew E. na nakausap niya si Pacquiao habang nasa kasagsagan ng kampanya sa General Santos City. At dito ay naibulong di umano sa kanya ng Pinoy boxer na sa Macau magaganap ang kanyang ring return sa Setyembre. Sa katunayan, ipinakita pa ni Andrew E. ang larawan ng kwentuhan nila ni Pacquiao. Pero hindi pa rin kinumpirma ng ilang miyembro ng Team Pacquiao ang pahayag ni Andrew E. Kasi masagot kasi walang update dito sa Jensen lang may basic eh. So may dala na siya sulat, gano'n, o kung ano man yun? I think so, ganun. Depende. Possible Macau, possible Singapore, possible Dubai, possible US. Depende yan, US. Sa ngayon ay supsupa sa kampanya ang 34-year-old Sarangani congressman. Subalit ngayong gabi ay personal siyang magtutungo sa Elorde Awards Night para tumanggap ng parangal. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, tiwala ang isang boxing expert ng bansa sa kakayahan ni Pinoy challenger Malcolm Tunyacao na magtala ng upset win kontra WBC Bantamweight champion Shinsuke Yamanaka ng Japan. Sa katunayan, nagbitaw pa ng fearless forecast na third round knockout win para kay Tunyacao si Sports Radio boxing commentator Renato Lirio eksakto 2 linggo bago ang title clash ng dalawang 118-pounders. May report si Ms. Cristabel. Buong-buo ang kumpiyansa ng mga eksperto at matagal nang sumusubaybay sa karir ni Malcolm Tunyacao na kaya nitong maagaw in scintillating fashion ang WBC Bantamweight belt. Sa April 8 ay susubukan ni Tunyacao na maagaw ang 118-pound crown kay Japanese champion Shinsuke Yamanaka sa hostile territory sa Tokyo. Kaya't kwento ni Sports Radio anchorman Renato Lirio, mas malamang sa loob ng 3 rounds ay umigtad na sa sahig si Shinsuke. Sabi niya, sige, I will try it. Believe me, yung sinabi
Jahaw. Opo. Oo, lahat ng punches na sa kanya, left and right, parehong malakas. At saka upper, straight, lahat na kay Malcolm Jahaw. Ang mataas na kondisyon ni Tunyakaw at ang walang pagal na paglilinang nito ng talento sa training ay dalawa lamang sa mga idinasyon na ganansya sa super talented Mandaue City Pride. Mataas ang kanyang, ang kanyang moral at saka yung mental at saka physical condition. At saka naman na-assess na niya ng hostess siya Malakay kasi they belong in the same district, in the same area. Kitang-kita ni Malcolm na basang-basa na medyo napaghanda na yung any eventuality na ibibigay niya Malaka. Alam na alam ni Malcolm ang kanyang counter sa kanya. Kaya kahit mataas yung knockout ratio ni Malaka, Magiging kahinaan lamang ng Pinoy Southpaw ang kanyang pagkakapahinga, ngunit batid muli ni Lirio ang determinasyon ni Tunyakaw na ipapanalo ang bout. Bitbit ni Tunyakaw ang kartadang 32 wins, 20 by knockouts, 2 losses at 3 draws, samantalang si Yamanaka ay aakyat sa ring, dala ang 17 wins, 0 loss at 2 draws. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang mga latest sa daigdig ng balakasan. Kung kayo po ay tumutok mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang inyong Coach Snow Badua para sa Telebisyon ng Bayan.